Noong isang araw, iyak ako ng iyak kay Daddy Tano, mga Marikoy. At sinasabi ko nga sa kanya, bakit nasa akin lahat? Bakit hindi pwedeng sa akin na lang yung bukol, sa kanya na lang yung mataas na BP? Plastic ako kung sasabihin ko sa inyo na hindi ako umiyak nung sinabihan ako na dahil sa pag-stop ko sa gamot ko sa bukol, dahil buntis ako, mga Marikoy, may chance na lumabo yung paningin ko. Siyempre, iniyakan ko yun, mga Marikoy, bukod pa doon, biglangan tumataas yung BP ko, kakambal siya ng pagbubuntis ko. Pero nag-decide ako pagkatapos ng iyak na to, isa-surrender ko lahat sa kanya yung mga winuworry ko. Dahil malaki naman din yung tiwala ko sa kanya, hindi niya naman ibibigay sa akin tong mga to kung alam niya na hindi ko kaya. At alam kong hindi niya ako iiwan at papabayaan tulad ni Daddy Tano. Hi mga Marikoy, ultrasound ko bukas at kinakabahan ako kasi last ultrasound ko hindi pa nakita si baby, too early pa daw, wala pa siya, thickening pa lang, yung kumakapal pa lang na buntis ako pero wala pa yung baby. So bukas praying ako na nandun na si baby, meron siyang heartbeat, na okay siya. Nag-worry ako na kinakabahan kaya kinuha ko itong box na to nung nabinyagan si Jace. Yung gamit niya, yung pinangbinyag niya na damit, yung mga kandila. Every time na meron akong pinagdarasal or every time na nagkakasakit si Jace, or sa mga family members namin, nagsisindi ako ng kandila. Tapos, nag-pray ako na gumaling, na maging okay. So, yun yung gagawin ko ngayon. Ayan, bubuksan ko na siya. Ayan, meron puti na lang, meron pang kandila, meron pang 2, 3, 4, 5, 5 kandila. Madamihan na yung damit ni Jace nung nabinyagan siya. So, okay lang yan. Ilalagay ko pa rin dyan. Kukuha ako ng isang kandila. Na-bless ito nung binyag ni Jace na pandemic. Wala kasi yung ibang mga ninong at ninang ni Jace kaya hindi sila nasindihan. Pero binless sila ni Father. At sinabihan ako ni Father na kunin ko yung mga kandila. Tapos isindi ko once na si Jace ay may sakit or sa mga family members namin. Or mayroon akong inihingi na about sa healing. So, ayan mga Marikoy, sana bumaba na din yung BP ko. Kaya sisindihin namin ngayon ito ni Daddy Tano. Alam ko, hindi lahat naniniwala sa ganito pero isa ito sa mga pinaniniwalaan ko. Madaming beses na ako nagsindi ng kandila. Unang-una nung nagka-problema si Jay sa kidney. 4 months pa lang siya mga Marikoy, nag-agaw buhay siya, nag-convulsion siya. Nagsindi ko siya ng kandila dahil pabalik-balik siya sa hospital. Sobrang laki kasi ng left kidney niya noon at magang-maga talaga. Tapos bigla na lang nawala. Hindi rin nila na-explain kung bakit naging normal. Ngayon, pinagdarasal namin na bumaba na yung BP ko at maging okay na yung pregnancy ko. Kinabukasan nga pala, pagkagising namin, nag-ayos at nagbihis na ako kagad. Tapos ayan, tinulungan ako ni Daddy Tano, pinlansya niya yung buhok ko. Makto nga pala yung check-up ko na walang pasok sa school si Jace, kaya iiwan namin siya at maaga ko na lang pinapunta si Ate Christine. At bago ko pa makalimutan, uminom na ako ng gatas at yung mga gamot at vitamins ko. Gayos din ako ng konti, akala ko mga Mariko hindi na ako marunong mag-lipstick. Muntik ko na makalimutan sa kakabedress ko. Buti na lang din naalala ko pati magpabango gamit itong Gentle ng Jace Merin Cologne. Kung usapang paglilihi mga Mariko, ito na yung pinaglilihan ko na amoy bagong ligo na baby. Ewan ko ba, kahit nahihilo ako sa pagbubuntis ko, gustong gusto ko na amoy ito. At dahil nga lumilitaw na itong mga sumpa, kaya ginagamitan ko ng cream na binigay ni Doc Silly ng Scalp Clinic. Safe daw ito sa mga buntis at breastfeeding mom, kaya ito yung ginagamit ko. Katapos ko mag-ayos mga Marikoy, nagpaalam na ako kay Jace. What? The baby, it will get big. It's big na. Like this. Like that. Mommy go to? Doctor, You wait for mommy, okay? I will. Oh, bye-bye na naman. I love you. I love you. Bye-bye. Nakakatuwa itong si Jace mga Marikoy. Nakakaintindi na talaga siya. Tignan nyo naman, sabi niya lalaki daw yung tiyan ko na tulad ng pag-explain niya. Ito nga pala sa May Mother and Care Hospital ako nagpapa-ultrasound mga Marikoy. Nirecommend ito ng OB ko. Sakto din kasi nagkiklinik siya dito at lagi siyang nandito. Kaya madalas dito niya na din ako chine-check up. 7 AM ako nakaschedule na late kami ng ilang minuto pero buti na lang may nauna sa akin kaya siya yung nakasalang. Pagkasalang sa akin mga Marikoy, natuwa ako dahil meron
ng bahay bata tsaka yoksa. Hindi pa makita yung embryo na normal lang daw kasi 5 weeks pa lang akong buntis. Kaya naman, pinapabalik ako next week mga Marikoy at nagdarasal ako na sana magpakita na siya. At sana next balik ko nga ay meron na din siyang heartbeat. Pinalab test nga pala ako ulit ng doktor ko tapos nung pauwi na nagutom ako kaya nagpabili ako kay Daddy Tano ng palabo. Konti lang yung kinain ko kasi kagad nabusog ako mga Marikoy. Pagka-uwi naman namin, excited kagad itong si Jace. Oh, there! There's a yolk-sac na. Next week, they will see if there's a embryo na. Oh, there. Tingnan mo. It's still small. Oh, next time we become big. There, my stomach, oh! It will get big. Oh, it will get big. Are you excited? You have therapy today, okay? You go to therapy. iPad! Babe, open. Ay, talaga! Lahat ng nangyayari sa akin, pinapaalam at ina-explain ko sa kanya para aware siya mga Marikoy. At pagkatapos ng araw na to, bigla na lang bumagsak ang BP ko. Kaya binawasan ng isa yung iniinom ko na gamot para sa BP ko. Monitor din ako mga Marikoy, 3 times a day nagbi-BP ako. At pati itong si Daddy Tano, panay check na ng BP niya mga Marikoy, kinakabahan siya baka sa kanya daw mapasa yung matas na BP. Ano-ano daw kasi mga pinagsasabi ko mga Marikoy.